Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng Zero Balance Billing Program ng gobyerno. Tinalakay din niya ang ginawang pag-takeover ng gobyerno sa Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR matapos pong makaranas ang probinsya ng malawakang power outages. Ilan lang yan sa naging laman ng Part 3 ng PBBM Podcast Episode 4. Narito ang report. Sumentro sa pangunahing serbisyo ang laman ng latest podcast ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyan ng Pangulo ng katiyakan ng mga Pilipino na magtutuloy ang zero balance billing. Yes. I don't do anything that I cannot sustain. Alam mo, may isip akong negosyante. It has to be self-sustaining. Otherwise, it doesn't work. So kaya ng budget Ba't natin? mo magagawin? Kasi aasa ang tao, they'll come to depend on a service. And then after 5 years, 10 years, whatever, you'll take it away from them. Di ba? What's the point? Gate pa ng Pangulo na mahal ang pondo para sa programa, pero walang mahal kung para sa tao naman ang serbisyo. Kaysa naman daw mapunta sa palpak na flood control project ang pondo. Yes, it's expensive. Healthcare is expensive. But what's that money for? It's not to be kept in the bank. It's there to spend so that people can have healthcare for free or cheap. That's the whole point of PhilHealth. Matatanda ang tinake-over ng gobyerno ang Villar-owned power firm na Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Ito'y matapos makaranas ang probinsya ng malawakang power outages. Hindi na tayo pwedeng mag-antay. Kawawa ang tao eh. So sabi ko, kunin na natin tayo na magpatakbo. Nabanggit din ang isa pang Villar-owned company na Prime Water na inireklamo ng customers. Pero paglilinaw ng Pangulo na hindi niya tina-target ang pamilya Villar. None of this is personal. You know, they're friends of mine and I respect them. But we have to fix the problem. Ako naman, we have to fix the problem. People have to have electricity. People have to have water. So whatever the reason is, let's fix it. Let's fix it. Let's just fix it. Help me. Help me fix it. I cannot fix it on my own. Nagsalita rin ng Pangulo sa pagkakasibak ni dating PNP Chief Nicolas Torre III. Hindi talaga sila magkasundo ng NAPOLCOM. Talaga sinasabi niya, I don't agree with what they do. Pinapaliwanag, nag-uusap nga kami, sabi ko, chain of command yan. That's the civilian authority. Hindi mo pwedeng hindian yan. Sabi niya, hindi ko talaga kayang gawin. Sabi ko, i-relieve kita. Sabi niya, what can I do? I think he was also like a good commander. He was protecting his people. Pero paglilinaw ng presidente na hindi nabawasan ang kanyang pagtingin sa galing ni Torre. Ang galing na pulis. Pinuri nyo pa sa SONA. Ang galing na pulis. Pagdating naman sa papalit na bagong ombudsman, isa sa matutunog na pangalan ay si Justice Secretary Boying Remulla. Hinaharang po ng kapatid nyong si Senator Amy dahil sinasabi niyang parang part of a bigger plan para ipakulong sina VP Sara and the Duterte allies. Ano pong reaksyon niyo rito? No, this is because we have to appoint a ombudsman. Titignan natin kung ano yung recommendation, ano yung findings, etc. And then a decision will be made. Sa September 30 na ang 68th birthday ni President Marcos Jr. Ano naman kaya ang kanyang hiling sa kanyang kaarawan? Simple lang naman ang aking mga hangarin sa lalo na dito para sa administrasyon ito na matapos namin lahat ng aming ginagawa. Or siyempre marami diyan hindi talaga matatapos sa 6 na taon. Kaya sana masimulan lang para sa kahit papaano sa susunod na administrasyon ay matutuloy. Dahil sayang naman at maganda naman ang nagiging resulta, ang magandang takbo ng ekonomiya. Ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos Jr. ang galing ng mga Pilipino na nasa ibang bansa.